Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa lugar ng Dao Capiz, unti-unting sumisibol ang isang tahimik na revolusyon kung saan babae ang nangunguna, dala ang pangarap at pag-asa ng bawat magsasaka. Isang babae na kung saan tumatayo sa nakasanayang larangan na pinangungunahan ng kalalakihan. Ang babaeng may dala-dalang pangarap at pag-asa. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapwa magsasaka at kapwa Pilipino. 5 taon ang nakaraan nang walang tulong na dumating, ngunit hindi nagpadaig ang isang babaeng may pangarap at dedikasyon. Kaya siya na mismo ang nagpusiging gumawa ng sariling organikong pataba. In terms sa asosasyon, ang organic farming nag-start way back sa 2020, mga 5 na kami katuig. Tungod sa kamahalon sa bilis ang abono, ang mga iba nga agricultural inputs, isa sa mga gin-promote gid na kon bilang municipal focal persons organic nga madala ko gid ang organic farming sa mga mangunguma. So in 2020 nag-start ang pag-organize naman sa Ilasor Small Farmers and Farm Workers Association. So buong may 227 members kami kag 175 hectares ang rice area ang sakop sa sininga asosasyon. Ang kanilang produkto, organikong pataba na walang halong kemikal, ay unti-unting nakilala at pinagkakatiwalaan ng mga konsumidor. Sa ngayon, mahigit 120 na ang miyembro ng asosasyon. Humigit kumulang 20 ang aktibong gumagawa ng organikong pataba. At sa mga pangunahing gumagawa, halos kalahati ay kababaihan. Ako si Hilda Ginusta, nagapuyo sa Ilusor. Ang akon nga edad 68. Ako nagaobra diri sa organic. Nagatanom kami pagkatapos obra sa organic, kinaboy na mo dayon sa uyapan, kag tanuman. Ako si Norma Kabuhay, edad ko si 20. Tapos nagabulig ko sa ila kung mag-obra sa kami sang organic. Nagakuha ko kaanda nga mga tubig. Gamhon nila kung ano ilang gakuhaon. Anda ko din sugo. Sa Subong, after 5 years na pag-organize ni, isa sa mga proyekto ng patigayon sa Ilasor Small Farmers and Farm Workers Association, nakaamot kami sa siya sa Department of Agriculture, subong man sa Department of Labor and Employment. Kadang mga serbisyo nga nahatag namon subong, amon ni ang ginatawag namon nga organic fertilizer production. Nag-produce ang organic fertilizer, bukashi, mga concoctions, kag mga vermicompost para sa mga mangunguma nga interesado gid mag-adapt sa organic fertilizer. Ang mga kabataan at kababaihan ay nangongolekta ng sun trays tuwing off-season at ibinibenta ito sa asosasyon depende sa halaga ng bawat kilo. Ang kahit bahagyang paggamit ng organikong pataba ay nakakabawas ng gastos,
Para sa mga magsasaka, ang pagbabawas na ito ay katumbas ng katatagan. Subong may mga 5 hectares pa lang no nga ginaserbisyuhan ang association pagi sa organic farming. Kag nakita namon nga isa sa mga nagtaas ang tubas no sa mga farmer kag nagnubo ang ilang gasto kung mga production cost. Kag subong man no isa sa mga benepisyo sa ni ang healthy food no nga mahatag sa programa sa organic farming na technology. Ang mga kwento ng tagumpay ay hindi palaging dahilan ng kayamanan, kundi ito ay kwento ng tagumpay ng maraming ani. Nakita namin kung gaano kaganda ang mga ani gamit ang organikong pataba. Kaya madami din ang bumilib sa kakayahan namin. Dahil sa tulong galing sa Department of Agriculture, Western Visayas at Bureau of Soils and Water Management, nagbigay sila ng makinarya o shredder at compost facility kung saan mas napadali ang produksyon ng organikong pataba. Pero hindi lang dito natapos ang hangarin ng mga magsasaka. Ayon sa asosasyon, hangarin din nila ang pumalakal at palawakin pa ang pasilidad. Marami na ang ani ng mga produkto namin. Ang kailangan gawin ay maipaabot ito sa mas malawak na consumer. Gusto namin gawing pangkabuhayan. Kaysa isa ka pinakadako namon ginya kinahanglanon subong bilang sa association kag focal person sa Banwasang Dao. Kita gid namon nga pinakakinahanglanon gid subong no nga ma-expand tani no ang production facilities ang Ilocos Farmers and Farm Workers Association, especially ang production center namon. Kag ang working capital nga maka-expand gid kami sa madamo, ma-commercialize gid namon ang amon nga production sa bokashi. Sa bawat hakbang, kababaihan ang nangunguna. Sila ang nagtatanim, nagpoproseso at bumubuo ng daan upang mapalawak pa ang hangarin sa organikong pataba. Ito ay kwento ng higit pa sa organikong pagsasaka. Ito ay tungkol sa kasarian, katatagan at komunidad na pinalago mula sa pagkukusa. Kami ay mga magsasaka. Kami ay mga babae. Kami ang kinabukasan ng agrikultura sa probinsya ng Capiz. In 2015, Western Visayas has a total of 5,866,854 coffee-bearing trees. Based on the Philippine Statistics Data PSA, there are 276,000 coffee farms in the country with almost 79.4 million trees. The different varieties include Robusta, Arabica, Excelsia, and Liberica. Today, the Department of Agriculture Western Visayas is pushing the limit of the coffee industry in the region under its High Value Corps Development Program. One of the beneficiaries is the Bulalakaw Kaluoy Tula Tula Sikap Organization, or BCSTO in Sipalom Town, Antique. The organization was established in 2001 with at least 275 member farmers to date. The local coffee farmers have started producing fine-grade Robusta for the local market. The BCSTO, with the help of DA Western Visayas, has started the empowerment of their coffee farmers in order to improve the production and encourage a communal processing and marketing of their produce, which include palay, peanuts, ginger, turmeric, and primarily coffee. Ano ba pinag-ibig mo? Libro sa
Ang kami katulog ka. Tulad ang kati, sabi ka lang, isa lang mas taas ang presyo sa iba. Nag-focus kami sa lista. Nag-lista ang variety ng mga ang bagay sa among lupa, ang bagay sa lima ligas sa malaki kami ka pang robusta ng beans. Kaya malaki kami ka roasted beans. Kaya malaki kami ka grinded na roasted beans. Ang among pinangalalagyan hindi kami sa lokal market sa Manila, sa Sulayan, sa Samusin, kami sa The group has now evolved into a much bigger organization with members coming from nearby barangays like Bulalakaw, Tola-Tola, and Kaluoy. In order to sustain a better production, DA Western Visayas has provided its members with minimum chainsaws for pruning, depulpers, and other tools like solar dryers and UV-treated films for drying of coffee seeds. Trainings in several stages of coffee farming and processing were initiated in order to provide the farmers with needed knowledge. Ang mga nangyayon din, tulad natin, bisa na tayo kami sa training ng seminar kung paano iparalan ang buhat ng kain sunod sa lupa ng obra. Kung paano na i-sustain ko na sinisipin ka lang kung na ito pa na nagalang ang mga tools na pang-pruning, carbon tools na pang-rejuvenation, ang solar dryer, tools na mga may tutunan din kailangan na discover. Sa kanya, dapat kami gawin. Kung nabibigyan nga ang piso, ang market na kami, sobra dito sa sanungan ng piso sa kanya. Tulad sa tulog ang daily, sa may equipment, na namin The coffee products of Sibalom has reached Iloilo and other provinces with the help of DA6 as market linkages are instituted in order to provide a sense of sustainability and security among the farmers. The rise of coffee shops and cafes around the region has provided greater opportunities for the coffee farmers. The story of Bulalakaw Kaluoy Tula-Tula Sikap Organization is a dynamic example of the people and the government working together to achieve a common end. That is the improvement of their economic conditions, such as the major thrust of the Department of Agriculture Western Visayas. We serve what the farmers deserved. Maayong aga sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga agri-technician, sa tanan naton ng mga manupangisda across Western Visayas, kag sa tanan nga katapo sa Department of Agriculture Western Visayas, sa aton ng mga research station across the region. Maayong aga sa aton tanan. Panibago na naman adlaw, panibago na naman ang episode sa aton usapang agrikultura, pila ka mga impormasyon kag updates sa ang aton ahensya ang igidulong namon sa inyo, kag kaupod kasubong ang Personal Agriculturist 2 sa Philippine Coconut Authority Iloilo Provincial Office, si Sir Reinhard Kevin Villan. Sir, panamyaw sa aton ng mga viewers. Sir John, good morning. Good morning sa tanan nga coconut farmers sa bilog nga Western Visayas nga nagapamati sa usapang agrikultura nga gindala sa Department of Agriculture. Yes, ang bida naton subong ang aton nga mga coconut farmers kag istoryahan naton sa pila naton kaadlaw nga nabilin ang pila ka mga programs, pila ka mga development dala sa inyo sa Philippine Coconut Authority Regional Office. Kag subong nga aga pag-istoryahan naman naton ang pila ka mga technologies sa PCA Region 6. Sa aton nga una nga question, sir, ano ang mga makabag-o nga teknolohiya nga ginaduso sa Philippine Coconut Authority o kung PCA para sa aton nga mga mangunguma ilabi na diri sa Western Visayas?
Sir, ang aton yung mga teknolohiya sa subong nga ginaduso sa Philippine Coconut Authority, unahon naton ang aton nga planting and replanting program, which is sa subong ang aton nga ginaduso ang pagtanom sa aton nga hybrid coconuts, which is more siya in terms of performance, high yielding, resilience to the climate change, and dwarf resistance. So, with this technology, it will enhance the production sa aton mga coconut farmers. And ang aton ginatawag na new planting pattern, which 9 by 7.8 meters will have a 143 coconut trees in a 1 hectare. Compare mo sa previous natin planting pattern, which is 10 by 10 na 100 coconut trees lang per hectare, which will have ang new pattern tamay ara siya sa kang 43% na advantage compare sa previous natin nga technology. And ang aton subong nga fertilization project na naman, gagamit na kita sa mga bag-o nga mga teknolohiya like microVAM, which is a mycorrhizal fungi na kung sa diin may ara siya sang added benefits sa coconut naton. It will enhance sang uptake sa mga nutrients kag sa pagbulig sang growth sang aton nga coconut. So ang aton nga coconut using microVAM mas maximize niya ang iya nga performance. And by using naman sang aton nga may ara kami nga program sa may PCA, gina-use naton ang agricultural waste, gina-convert naton into organic fertilizer. Na kung sa diin, this system naga-enhance sang sustainability farming in terms sa coconut farming diri sa Western Visayas. Diri sa aton especially sa Iloilo province, may ara ba kita mga municipalities na kung sa diin implemented na ining mga technologies? Yes, sir. Nabigid na nga question kay sa subong ara ang aton nga composting facility sa may municipality of Leon, Barangay Bayag Sur, sa association nga I Am Jabak. They produce almost 500 plus bags of organic fertilizer. So, na-utilize nila ni ang mga agricultural waste, and by using sa mga IMO to enhance sang pag-decompose and to enhance ang nutrients sang organic fertilizer na kung sa diin ginagamit to fertilize ang aton nga mga coconut plants. Yes. And ang next natin na question, sir, pwede mo bala patpaton kung ano ang ginihimo sa aton nga opisina sang PCA ang pag-introduce sang pila ka mga teknolohiya, especially no sa mga rural communities naton nga nagatanom sa lubi diri sa Western Visayas. So, ang aton nga mga nga pag introduce sa mga teknolohiya nga ni sa mga rural areas is most of the time mga PCA field personnel nag-collaborate ni siya sa mga LGUs naton, partnership with the Municipal Agriculture Office, nag-collaborate ni sila para mapalabot naton ang mga teknolohiya nga ni sa mga coconut farmers, especially sa mga rural areas na kung sabihin very challenging ang pagdala sang teknolohiya sa ila. With the partnership with these LGUs and mga MAUs, na-enhance gid naton ang ilang capability sa mga farmer and na-educate na sila in terms of coconut-based farming system. Yes. And ano naman, sir, ang naging epekto sang mga makabago nga teknolohiya sa pag-improve naman niya sang kalidad sang mga produkto sang lubi diri sa aton sa Western Visayas? Ang epekto sang teknolohiya sa subong nga pag-implementar ni Philippine Coconut Authority sa Western Visayas is nag-increase ang aton nga yield production by using these hybrid coconuts. Early bearing sa dyan. Within 3 to 4 years nagabunga ni sila. So this is a big step kag dako nga bulig sa mga coconut farmer nga naga-early bearing ang ilang mga coconut trees and nagahatag sang additional income sa malipot na panahon. And next naman natin, so na question,
paano naman ginhatagan no sa Philippine Coconut Authority ang aton nga mga mangunguma, especially with the accessibility o access sa pila naton ka mga teknolohiya nga kinahanglan nila sa ilang farming. So, nahatagan ni PCA sa mga access ang mga coconut farmers naton. Ang una gid nila, Sir John Obrahon, is to register sa National Coconut Farmers Registry System. Then, after na nila ma-register, pwede na sila upod or magpa-member sa aton yung mga Certified Coconut Farmers Associations, organizations, or co-op, and pwede gid sila makakadto sa mga provincial offices sang Philippine Coconut Authority sa Western Visayas. May ara kami 6 ka mga provincial offices. So pwede sila ka-direct makakadto and to air sa ilang mga needs and ma-assess sila sang amon yung mga PCA personnel sang ilang mga kinahanglanon sa ilang mga umahan. And as of the moment, sir, no, may araban na kita sa mga technologies nga ginagamit agud nga o kung ginaduso sang PCA agud na makontrol ang pila ka mga peste kagasahi sa mga sakit, especially no sa lubi diri sa aton sa Western Visayas. Yes, sir. Ang PCA subong may advokasya isang integrated pest management na kung sa diin ang biological control kag ang aton nga pamaagi sa biological control, dili naton ginatapna ang mga peste nga ni nga nag-apekto sa aton kalubihan. For example, sa probinsya sang Negros Occidental, may ara kita nga peste nga recent is the coconut skin insect. Na kung sa diin nag-rare kita sang Comperiella, na kung diin ginaparasitize niya ang CSI o ang coconut skin insect. Then diri naman sa Panay Island, we are using the white and green muscardine fungus. Nga kung sa diin nga gina-prevent naton ang mga insekto nga katulad sang rhinoceros beetle, kag ang coconut leaf beetle, kag ang aton nga Asiatic weevil na nag-apekto sa aton mga kalubihan. So using these mga biological control, gina-minimize naton ang paggamit sa mga chemical nga mga pamaagi pagtapna sa insekto nga kung sabihin ang mga chemical nga mga pamaagi nagahatag sa negatibo na epekto sa environment. So si PCA nag-promote sa integrated pest management to be sustainable ang pagpangumasang lubi. Yes, and speaking of sustainability, sir, no, ano naman ang papel sa pila ka mga teknolohiya sa pagpadayon sang pagka-sustainable o kung sang sustainability pag-uswag sang industriya sang lubi diri sa aton sa Western Visayas? So ang papel sang teknolohiya no sa pag-sustainer sang aton kalubihan is kung compare mo sang una, Sir John, ang aton production sang virgin coconut oil. Nga kung sa diin gapuga pa si farmer, ipugaon niya pa to makuha ang gata. Pero sa subong ang teknolohiya may ara na kita sa mga pressing machine. Na kung sa diin nga maubos mo gid makuha ang gata sa lubi, then mataas ang imo nga harvest sang VCO. So sa isa pala na kaside sa production sang product, may ara kita teknolohiya nga naga-increase ang efficiency naton sa pag-produce. Isa naman ka example naton ang aton sa subong nga shared facilities namon nga ara sa may Ibisan Capiz ang Casco Famco nga kung sa diin naga-produce sila sang white copra. Sang una sa traditional naton nga pamagi sang pag-produce sang copra, ang aton copra gaka-apektuhan sang aflatoxin, gakatubuan. That's why ang aton copra is itom. With the using of this technology, ang Casco Famco nagaproduce sang white copra, more healthy copra kay wala siya sang aflatoxin. So this technology naga-enhance ang income sang aton nga mga farmers. So it's produce ang naga-resulta sa sang sustainability sang farming sa kalubihan nato. Dili sa aton sa Western Visayas, ano, if we have the data, ano nga province na makabig nato na pinakadako nga contributor sa copra kag ining virgin coconut oil? So sa copra, Sir John,
ang mga probinsya nga isa sa pinakadako sa province sa Western Visayas. Ang isa sa nag-produce is ang Aklan and Capiz. And next is ang Iloilo and Negros. So depende na siya in terms of Sir John Kisay sa weather. Kung mapektuhan siya sa mga bagyo, like for example na remember nato ng Yolanda, ang Capiz ni Calaklan, sa una nag-drop ang ila production, pero sa subong kay naka-recover na sila, so nagbalik ng ila production. At sa virgin coconut oil man Sir John, damo kita sa mga BCO producers sa kalain-lain ng mga probinsya. So registered na sila sa sa PCA kay as a producer sa mga BCO naton. So gavari man na sa Sir John depende sa demand sang market sa within the province kay kung ang isang probinsya damo ang ila market, like for example sa Aklan ang demand sang BCO dito grabe. Kay damo dito subong nag-open ng Boracay, damo sang massage shops na nag-need sa mga BCO nga na. So ang mga BCO, mga shop na nag-outsource man, sometimes from Iloilo, depende sa price man. Gaano sila ga-source out man sila. And paano naman naton so ginabulikan ang aton ng mga mangunguma, especially ang mga naghalin sa tradisyonal nga pamaagi sang pagpananom sang lubi sa paggamit sang makabag-o naman iyang teknolohiya nga gina-introduce naton. So mabuligan ni naton Sir John ang aton nga mga mangunguma sang lubi nga maggamit sa mga bag-o nga teknolohiya or sa pag observe or pag-practice ang ginatawag nga coconut-based farming system to the help sa pag-collaborate namon sa ATI and TESDA with the collaboration ni PCA kay ATI and TESDA naton ginapatpat o ginatudlo sa aton ng mga coconut farmer ang proper way to plant, ang proper way sa pag-fertilize, ang proper way nga pag-care sa aton ng mga coconuts to promote sang ilang proper growth and early bearing sila kag ma-maximize nila ang production. And with the collaboration man naton Sir John sa mga LGUs with the Mau Municipal Agriculture Office na kung sabihin maka-reach out kita sang madamo pagid nga mga coconut farmer nga matudloan naton sang aton nga coconut-based farming system. So sa dira nga pamagi dira naton mabuligan ang aton nga mga coconut farmers sa pag alaga sang ilang mga kalubihan. And paano naman naton sir gina-monitor ang epekto sang ini nga mga teknolohiya nga gin-implement sa mga farmers naton kag sa industriya sang lubi diri sa aton sa Western Visayas ni ara bala kita mga indicators. So dyan ang aton pinagikauna nga indicators dira naton mabalaan. Una ginatutulokon kung nagdako ang income niya or nagdako ang yield sa ilang farm. So ang technology is to ang aton nga objective is to increase the farmer's income. So sa dira naton mabalaan kung ang teknolohiya properly bala nga gina-practice ni farmer naton. And regularly may ara kami sa PCA, may ara kami mga field personnel assigned sa mga munisipyo na regularly na sila gakadto and nagamonitor sa aton yung mga farmers na kung sabihin ang mga farmer naton yung gusto mag-practice sa mga bago nga teknolohiya nga ni sila nagakaladto, nagamonitor kag nagatudlo kung insakto bala ang pag-implementar nila or pag-practice nila sa mga teknolohiya nga ginahambal ni naton sa John. And lastly sir ano ang aton nga mga plano especially sa PCA para sa mas madamo pa nga teknolohiya nga duyag naton i-introduce sa aton nga mga coconut farmers sa Western Visayas especially sa mga 2025 kag sa mga masunod pa nga mga tinuig. So, ang plano sa PCA Sir John nga mga teknolohiya nga ni is mapalabot ni ang mga teknolohiya sa tanan nga coconut farmers diri sa Western Visayas and masustinar ni Philippine Coconut Authority ang pagpatanom ni sa mga hybrid coconuts naton. Na kung sabihin amo ni siya ang silver lining sa mga coconut farmers sang ma-enhance ang ilang produksyon, makahatag sang additional nga income kag maka bulig sa ilang pangabuhi. Kag ang PCA this coming 2025
very optimistic gid kami sang amon nga mga programs nga mapalabot gid namon sa mga coconut farmers diri sa Western Visayas. Sa liwat mga ka-agri, ato nabatian ang aton nga resource speaker subong naman iyang edisyon sa usapang agrikultura. Webes nga adlaw kag pila ka mga updates kag development from the PCA ang aton nga nabatian. Angot sa aton nga topiko, technologies sang Philippine Coconut Authority. Lastly, sir, no, ang mga mensahe sa aton ng mga coconut farmers. So, sa mga coconut farmers natin sa bilog ng Western Visayas, hindi ka mo magdula sa paglaom sa pagtanom sang inyong mga kalubihan, sa inyong mga kadutaan, kay ara gid ang PCA nga magasuporta sa inyo, sa inyong mga kilalanon, kag sa inyo nga pagpanguma kag pasunyado naton ang aton nga coconut industry diri sa Western Visayas. Yes, mga ka-agri, you heard it right. Pasanyugo naton ang aton nga coconut industry diri sa Western Visayas. Once again, si Sir Reinhardt Kevin Villan, ang Agriculturist 2 sa Philippine Coconut Authority, Iloilo Provincial Office. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Offices under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sand o bags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives or best practices, TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage.
It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then may total nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunin po yung aming mga nets, lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pamboat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's Civil Society Organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Total nets off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kabiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support,
amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment, materials, and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA AMAD 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Si Jane Galas, si Im Chavez, San Lorenzo Maras. Ang among ginapangabuyan mo subong nga January among pagpangasin sa kami ka hindi pa siya rin sang saad ako ang presidente sa among asosasyon, Salt Producer Association. Kabatsagan naman ako bidang nabulig sang saad sa amon. Ito may mga nagabot sa amon yung mga project na para sa amon pagpanasin, dako bida nga bulig sa amon pagkabuhi. Damo pa ng budget na nagato namon. Ang plastic, nagato namon, pam, mga tabus, baldi, mga sako. Doon maging maayo ba nga magabot sa amon. Kasi wala na kami mangika. Igastos na akong ipamakal sa amon na kayo itong gintagaan kami isang saal sa project. Kasi hindi lang amo lang ginatag sa amon kasi may fishery store kasi sila ginatag sa amon kag subong nabatsagan man amon nga daw mangimayo man ang lakat sa amon nga fishery store kay dako man ang amon na benta subong open na kami sa January basta subong sobra na 40,000 ang amon na benta daw mayo man ang lakat sa amon nga so siyempre damo man ang mga customer nga subong kapilit ng summer nang anon mga plastic mga balde. Kapasalamat tuloy sa Tagalipat sa ila support na sa amon kag dola man kami mabudlayan kay ara sila ga-assist kung ano amon kinahanglan sa amon nga asosasyon. Kabay pa hindi man sila magtaka sa pagtudlo sa amon kag bason hindi man namon sila pagpaslawon sa ila titulo sa amon nga mangin mayo nga basad nga asosasyon diri sa amon sa Im Chavez. Kumusta na kayong lahat mga kaibigan? Naway maayos ang iyong mga kalagayan. Kahit na ano pa ang pinagdadaanan, kayang-kaya yung karalas ko at yung labanan. Pagpapakain ng sweet at ikilan,
dito sa tilipunan. Samahan niyo po gumawa ng kasaysayan. Huwag kalimutan super big ang pangalan. Kailangan gawing baboy mo'y sertifikado. Hanapin mo ang copy para ikay sigurado. Simula noon kalaban natin ay mga mikrobyo. Ang ESF walang pinipili at sinasanto. Kaya ugaliin maglinis ng baboyan. Kaligtasan ng alaga natin ang prioridad. Seguridad ang hinihiling ni Super Big. Sisikapin ASF hindi mananais. Puso'y sa isip ang bayanihan. Isa buhay disiplina ang kailangan. Sama-sama ang Pinoy sa isang laban. Huwag kalimutan Super Big ang pangalan. Yeah, Dr. V at your service. I'm a pro at this game, kaya don't be nervous. Please be aware that ASF is critical. Pay attention, I'm about to go technical. We must implement biosecurity, enforce the practice and proper mentality. There ain't no vaccine yet, so it is key. We believe it's everyone's responsibility. Huwag matakot sa surveillance sa inyong lugar. Protektahan natin ang baboy niyong ipinundar. Hihikayatin na kumuha ng insurance. Ito ay libre, come on and take the chance. Our goals include recovery and repopulation. Tuloy-tuloy lang hanggang sa tayo'y makabangon. Di kayo nag-iisa, huwag niyong kalimutan. Super Big at Dr. V kasama niyo sa lagi. Sa puso sa isip bayanihan. Isa buhay disiplina ang kailangan. Sama-sama ang Pinoy sa isang laban. Huwag kalimutan Super Big ang pangalan. Isa puso sa isip ang bayanihan. Isa buhay disiplina ang kailangan. Sama-sama ang Pinoy sa isang laban. Huwag kalimutan Super Big ang pangalan. Isa puso sa isip bayanihan. Isa buhay disiplina ang kailangan. Sa pasamahan niyo mo gumawa ng kasaysayan. Always remember Super Big ang pangalan. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.